Magandang gabi po sa inyong lahat. You know, I won't mention the names of everybody who are here kasi lahat naman po tayo are public servant. Okay po? First time ko po narinig yung counselor's hymn. And truly, I'm so happy and glad tonight na dito po lang sa Marinduque, hindi lamang po tayo nag-iisa. Everybody's here. And what all the counselors are doing is for the betterment of our province. Alam ko po na kung saan man tayo pupunta sa mga darating na panahon, ang lahat po ng yan ay manggagaling sa inyong mga initiative. At sa ngayong pong gabi, paalala ko na lang po sa inyo at narito naman po si Boss Jerome. Alam po ninyo, alam ko na tonight is very crucial kasi mag-i-elect po kayo ng inyong PCL President. At si Boss Jerome po at saka si Consihal Harold, noong pong natapos ang eleksyon or sometime after the election, naging bisita ko po sila at alam ko po na ang hiningi lang po nila sa akin, partner, because we have, alam ko po naman na si Attorney Red is also running for this thing. Ang hiniling po nila sa akin pwede ba wag mo munang, hindi naman natin sabihin pakialaman, neutral ako dito sa inyong eleksyon. But tonight, total, si Attorney Rebo po ay kasama na natin. What else can I say? Ito pong inyong organisasyon ang tutulong sa Marinduque para maitaguyod ang lahat ng gusto po natin. Kailangan ko po ang suporta nyo ngayon. Lalong-lalo na, nakasalang po ngayon yung ating kinabukasan, yung sinasalang nilang settlement ng Marcaper. $100 million po yung nakikita nyo na sinasabi ng nakalipas na gobernador. Pero sa ngayon po, yung pinapangako nila na sinasabi nilang $100 million, hilaw pa po yan. Kaya nga po yung nakalipas na panahon, pumunta kami sa Vancouver, kasama ko si Bukal Maki, tsaka si Bukal Leba. Yan po ay mga kasama ng dating gobernador sa kanyang sanggunian. Sila po ang napili natin para magkameron ng balancing pagtingin doon sa sinasalang sa atin na settlement agreement. At hindi ko po tinanggap yun. Bakit po? Sapagkat nung madisgrasya po ang Marinduque, ang ating Buwak River, ang estimate ng Canada Watch, yung pong mga Canadian environmentalists, ang halaga ng damage sa Marinduque is $400 million. Imagine, $400 million. Ang ino-offer po sa atin is 100 milyon lamang. At dun sa 100 milyon pa yon, ang ibabayad po sa atin ay 50 million pakatapos nating ayusin lahat ng kaso. Di po ba malabo yan? Aayusin muna natin ang mga ng kaso, tapos saka sila maglalagay ng pera doon sa escrow fund. Hindi po pwedeng tangkapin yan. Kaya nga po, nung nasa Vancouver po kami, pinupulahan kami kasi hindi raw kami nagdala ng abogado, hindi nila nakita na ang kasama ko po doon ay Deputy Consul ng ating embassy na siyang naging witness doon sa naging usapan namin doon sa Vancouver. Danga nga lamang at yung pong settlement na ino-offer nila sa Marinduque nasa advanced stage na. Nung maabutan po namin yan, ang sinasabi doon sa Court of Appeals, 10 beses na raw silang nag-uusap dyan sa korte. And when I told the judge, nasabi ko, Judge, ngayon lang po namin nalaman yan, hindi po namin alam yung ino-offer na sa settlement na yan. Kaya nga po nagpunta kami ron at pinarating ko dun sa Barrick na pwede sana, kung pwede lamang, magbayad muna kayo bago kami pumirma ng settlement. At nandun po tayo ngayon. Ang gusto ko po dyan sa Barrick, maglagay muna sila ng pera bago natin tanggapin ang settlement. Okay ba sa inyo yun, mga konsyales? Thank you. Pangalawa po, bakit hindi ko kayang tanggapin yung in-open na settlement?
Ang ikinasa po ng abogado natin na siyang nagpoprotekta sa atin sa Marinduque, ang hiningi 25%. Papayag ba tayo na bibigyan natin sila ng 25%? Samantalang yung pong kaso na yan, noong pang 2004, 2005 na umpisahan na. Tapos ngayon na lamang pumasok sila, nakita nila na yung mga dokumentong nakalatag ay mayroong patutunguhan. Pumasok ngayon ng mga lawyers natin na ang hinihingi 25%. Payag ba kayo doon? Mukhang papayag kayo, bibigyan natin ng 25%. Out of 100 million, 25% ang inihingi ng ating abogado. I don't know, kung kayo po ay papayag doon, hindi ako papayag dyan. At sana po, kung sakasakali, lang itong usapin na ito ay maging malawak, proteksyonan po ninyo ang ating bayan. Hindi po ibig sabihin, kasi hindi natin tinanggap ang settlement, wala na. Hindi po. Ang kaso will be there forever. At yan po ay binibitbit ng mga Canadian, lalo-lalo na yung Barrick. Bit nila yan. Sila po yung nagtatangka na linisin ang kanilang mga pangalan. Pero dahil meron tayong kaso nilatag, nandiyan na po yan. Hopefully, pagbalik po nyo sa inyo inyong mga municipalities, doon sa mga nagtatanong na naghahanap, may balita na lang nyo, i-share nyo sa kanila na ito pong ating hinahabol sa Barrick Marcaper ay hindi po natin pinababayaan. Para po sa inyo ito, para sa lahat ng Marinduqueño. Hindi ka na po patatagalan sapagkat tayo ngayon ay nag-i-enjoy pero hindi ko po mapigil ang aking sarili na ma-share sa inyo kung ano-ano na yung mga nangyayari sapagkat binabas po kami sa social media. Apparently, akala po nila wala kaming ginagawa, pero hindi po. Huwag po niyong kalilimutan, ang kinabukasan ng Marinduque, ang aming priority. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you po.